Josue Kapitulo 2, talatang 10. Inaasahan po tayong lahat ay nakaupo na upang tayo po ay ating madinig ang pangangaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Tayo po nagpapasalamat sa ating kapatid ngayong umaga, si Brother Rick. Pinapahiram po ang ilang makagamitan niya para po tayo magkaroon ng magandang sound system. Praise the Lord. Verse 10 at sa mga sumusunod na mga talata. Sapagkat aming nabalitan kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na mapula sa harap ninyo nang kayo lumabas sa Egypto, at kung ano ang inyong ginawa sa 2 hari na mga Amorheo na nangasa dako man ng Jordan, kay Sihon at kay Hog, na inyong lubos na pinuksa. At pagkabalita namin ay nanlumo ang aming puso ni walang diwa na naiwan sa kanino mang tao. Dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang siyang Diyos sa langit sa itaas at sa lupa at sa ibaba. Ngayon na isinasama ko sa inyo, sumumpa kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon na kung paano ako'y nagmagandang loob sa inyo, ay magmamagandang loob naman kayo sa sangbahayan na aking magulang. At bigyan ninyo ako ng tunay na tanda. At inyong ililigtas na buhay ang aking ama at ang aking ina at ang aking mga kapatid na lalaki at babae at ang lahat nilang tinatangkilik. At inyong ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan. Alam po natin, nagsasalita dito ay si Rahab. Sana po sa puntong ito ay medyo maliwanag sa atin ang kasaysayan na ating pinag-aaralan. Sa kapakanan po ng ating mga kapatid baka sa kauna-unang pagkakataon ay natin nakasama, alam natin, sa pangunguna ni Moses, kanyang tinulungan ang bansang Israel na maglibot sa wilderness o sa ilang sa loob ng 40 taon. Paglabas nila sa bansang Egypto. At sila ngayon ay papasok sa loob ng 40 taon na paglalakbay sa ilang o sa diserto. Papasok sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila, sa bansang Israel, sa kanilang mga ninunok. Yung mga mga generation o mga tao na lumabas sa bansang Egypto, halos nangamatay na sa loob ng 40 taon. At ngayon, bagong henerasyon na ang pumapasok sa lupang ipinangako ng Diyos. At alam natin, bago pumasok ang bayan ng Diyos sa lupang ipinangako na tinatawag na Kanaan, nagpadala ang Diyos o si Josue na pumalit kay Moses. Si Moses ay kanyang natanaw lamang ang lupang ipinangako, ang Kanaan. Hindi siya nakapasok dahil sa pagsuway niya sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos sa kanya. At yun na naging penalty ng kanyang pagsuway, na hindi niya nakita ang kahulugan ng bagay na pinagagawa ng Diyos sa kanya. So, ang naging apprentice, ang siyang pumalit sa kanya, siya ay si Josue. Siya ngayon na nangunguna sa bansang Israel para pangunahan at sakupan ang ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninunok. At alam natin ang Kanaan ay puno ng mga iba't ibang mga tribo, mga makapangyarihan at malalakas na mga tribo na sumasakop sa ipinangakong lupain na ito ng Diyos sa kanila. At sila ngayon ay nasa silangan bahagi in the eastern part o dalampasigan ng Ilog Jordan. Ito po ang ilog na kailangan nilang tawirin bago sila makapasok sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. At sila ay si Josue nagpadala ng 2 titik or spies para titikan, pag-aralan ang mga tribong ito at mga syudad na dapat nilang tupukin at buksain. At alam natin, mga 2 titik na ito ay kumakatawan sa mga 2 saksi ng Diyos na kanyang gagamitin sa mga panahon na darating. At ako'y naniwala tayo ay nasa huling kapanahunan kung saan ibubuhos ng Diyos ang kanyang masaganang ulan. Masaganang ulan ng kanyang banal Espiritu Santo, hindi itong ulan na ating nararanasan sa kasalukuyan.
So, sa kapanahunan ito, inihanda ng Diyos ang kanyang dalawang saksi. Sana ang bawat sa atin ng aking dalangin, ang inyong dalangin sa Diyos araw-araw ng inyong buhay, Lord, nais mong maging bahagi ng dalawang saksi mong ito na gagamitin mo sa kapanahunang na darating. Ito po yung aking dalangin at sa aking buong sangbayanan bawat isa sa inyo. Dalawang saksi sapagkat ang saksing ito ay mga Kristiyano na puspos ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Nakikita sa kanilang mga buhay, karakter, personalidad, ang katangian ng Godhead na ito sa kanilang mga buhay. Kaya, ito po ang ginagawa ng Diyos sa atin sa kasalukuyan. At sa kanilang pagtitig sa siyudad ng Jericho, itong unang siyudad na papasukin ng bansang Israel, siya'y nakatawid sa Ilog Jordan, at ngayon, ang mga titig na ito ay pumasok sa siyudad ng Jericho upang kumuha ng military information na mahalaga para sa kanilang pakikipagbaka o paglusob sa siyudad na ito. Ang siyudad na ito ay matataas sa kanyang mga pader, makapal, sapagkat kung yung mapapansin, si Rahab na babae na kung saan tumuloy ang dalawang titik o dalawang espiya, ang kanyang bahay ay nasa loob ng pader. Kaya inyong makapapansin kung paano kalaki ang pader na ito. Sabagat maraming mga bahay ang nakatira sa pader mismo. So, doon po tumira o namasukan sa bahay o sa tuluyan ni Rahab. At alam natin si Rahab ang kanyang hanap buhay. Siya isang patotod, siya isang harlot. Nagbibigay ng pagsamandaling haliwan sa mga taong dumadayo sa kanilang syudad. So, napansin sila ng hari na tumuloy at napag-alam na sila'y nagpasok doon. Hindi po natin alam kung anong kaparaanan bago sila na-recognize sa mga titig na ito. Siguro sa kagaya ng ating napag-aralan, dahil siguro sa kanilang pananamit o dahil sa mga opisyales ni Joshua, nagsalita ng labis sa kanilang mga kasama at ito'y nabalita hanggang malaman na mayroong titik na nagpasok sa kanilang syudad. At dito kinausap ni Rahab ang mga titik o mga spies na ito sapagkat itinago niya sila, ikinuble sa mga mensahero na inutos ng hari. Kaya sa mga talata po natin binasa ay ating makikita ang pakikipag-deal, pakikipagtulo ni Rahab sa mga titik pagkatapos ikubli sila sa mga mensahero ng hari. Sa talatang 10, ano po sinabi? Ating pong talakayin ngayon sa talatang 10 ng Kapitulo 2 ng aklat ni Josue natin binasa. Ganito sinasabi ni Rahab, sapagkat aming nabalitan kung paanong tinuyo ng Panginoon. Siya ngayon ay kanyang kinakausap ang mga titik na ito na kanyang tinago. These are the spies of the Israelites of Israel. Paano tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na mapula sa harap ninyo nang kayo lumabas sa Egypto, at kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amorheo nang nga sa dakoro ng Jordan kay Sion at kay Og na inyong lubos na pinuksa. Kaya dito natin makikita kung ano ang mga bagay na kanilang nabalitan. Ang caravans, alam po natin sana sa puntong ito, ang mga caravans. Ang caravans po ay naglalakbay sa Egypto at sa Canaan. Ito po ay malayong bansa. Ito po ay mga grupo ng mga tao, mga ngalakal, naglalakbay na sama-sama, mga traders ito, mga negosyante, nagdadala ng mga ibang mga kagamitan mula sa Canaan at sa Egypto, mula sa Egypto patungo sa Canaan. So, ang mga traders pong ito ay naglalakbay kasama ng caravans, ay nagdadala ng balita sa dalawang lugar na ito, sa Egypto at sa Canaan. At alam natin, si Rahab, ang kanyang kalagayan, marami siguro ang pumupunta doon at kanyang nadidinig ang mga balita na dinadala ng mga traders na ito. Ang mga mamayan ng Jericho ay kanila pong nadinig ang pagkawasak ng mga karyan ni Sion at Og, gaya po ng ating binasa kanina.
Sila po ang mga kaharian na pinuksan ng bansang Israel. Sila po ay nasa eastern part ng River Jordan. Abang pong pinangungunahan ni Moises ang bayan ng Diyos tungo sa eastern part or eastern bank ng River Jordan, kung paano po sa loob ng 40 taon, bago mangyari ito, gumawa ng daan ng Diyos sa pulang dagat, abang po ang mga Hebrong halipin na ito ay lumalabas sa Egypto. Sina Sihon at Og ang mga makapangyarihan na mga hari, at ang kanya pong pagkatalo, ito po ay nangangahulugan at nabalitaan ng mga mamayan ng Jericho, ang Israel ay isang mapanganib na hukbo. Ang mga espiritu po ng impyerno, na mula sa impyerno, alam nila, listen to this, kung ano ang ginawa ng Mesyas sa krus. They know. The evil spirits of hell, alam nila kung anong ginawa ng Diyos o ng ating Mesyas sa krus. Kanila pong naunawan na kanyang kinuha sa kamay ni Satanas ang mga susi ng impyerno at kamatayan. Nung mamatay ang Panginoon sa krus, sa loob ng 3 araw, sinabi ng Biblia, siya'y bumaba sa ilalim ng lupa at doon siya'y nangaral. At ang kaliwanagan, kalawalatian ng ating Diyos at ng ating Panginoong Kristo ay nagpasok sa kalaliman kung nasaan na lugar na ng mamasamang espiritu at si Satanas. At doon, niyurakan ang mukha ni Satanas at kinuha ang susi na kamatayan ng ating Panginoong Kristo sa kamay ng diablong ito. Si Satanas ay wala po siyang kapangyarihan para pigilan ang pagkabuhay na maguli at ang pag-akyat sa langit ng Mesyas. Alam nila ang patungkol sa pagdating ng Banal na Espiritu Santo sa lupa sa araw ng Pentecostes. Kanilang inaalala ang mga bagay na ginawa ng Kristiyanong Iglesia sa loob po ng maraming mga taon na ngayon. Alam na mga demonyong ito ang mga bagay na ginawa ng Iglesia. Kung paano sa nakarang ating mga ninuno and the apostles, how they cast out devils, pinagaling ang may karamdaman, binuhay mga patay na naganap po sa buong panahon ng kasaysayan ng Iglesia. For the past 2,000 years, alam po at alam ng impyerno mga bagay na ginawa ng Iglesia. Sa nakaraan lamang po mga linggo, isa po sa ating kasama na pastor, si Pastor Billy, kami po ay nagbibigay ng ating mga invitation sa Akdot Revival. At ngayon kasama po natin siya at pinag-aaralan din ang ating mga pinag-aaralan. At siya po ay nagpapasalamat sa Diyos sa takdang panahon na kanyang matanggap ang mga katuruan nating tinuturo. Ang kanya pong kamag-anak na kasama sa bahay, drummer o musician siya, 23 years old, naglilingkod sa Diyos. Isang araw po siya ay natake at nabangungot na matay. Dahil sa katibing bahay nila, doon nakatira, pinatawag siya kagad. And about 5 minutes ata, ang tao ito ay namatay. Batang-bata na atake. At ang ginawa po ng pastor, siya po inalid. Ipinag-pray. Okay? Ipinag-pray ang worker na ito. He rebuked death. At sa oras po yun, sa habagan ng Diyos, siya po ay nabuhay. Siya ay nabuhay. 3 weeks or 2 weeks, ang nakaraan po, ito po ang karanasan ng isa sa ating mga manggagawa o kaibigan na manggagawa. So, hell knows this. Kung paano po sa nakaraan ng mga siglo, kung paano kumikilos ang Espiritu ng Diyos, hell knows this. At nais ko dagdag ito sa karanasan ni kinuwento sa atin na ang worker na ito, hindi ko alam kung anong dahilan sa kanyang pagkamatay kesa ang Panginoon sa mundo, kesa ang mga anghel sa mundo, ang mga diablo at mga ibang mga demonyo ang sumundo sa kanya. Kinukuha siya. At salamat sa Panginoon, pinahintulot na siya ay mabuhay na maguli, kundi siya isasama sa impyerno.
Hindi ko po alam kung ano tunay na kalagayan ng taong ito. Subalit, aking makikita at kung inyo mapapansin, kailangan ng tunay na kabanalan at katuwiran ng Diyos. Ng kaligtasan natin pinag-aaral na hindi 2-5 na itaas mo yung kamay. Ito'y naglilingkod na araw-araw nandyan, katabi ng iglesia. Pero dumating sa punto na siya ay mamatay. Ito ang bottom line ng lahat ng ating pinag-aaralan. Bottom line. Kung sa huli-huli ng iyong buhay, ang sumusundo sa inyo ay hindi ang Panginoon at mga anghel, na walang lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Subalit, tayo nagpapasalamat sa Diyos sa mga bagay na ito kanya pinapahayag. Ang mga masamang espiritu, alam nila, ang iglesia ay isang mapanganib na kaaway. They know that. Sila lagi magpupunyaging pagtagumpayan ang iglesia. Ito po kanilang ginagawa sa araw-araw ng ating mga buhay. Nagpupunyagi. Subal kapag ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay kumikilos, gumagawa sa pamamagitan kasama ng iglesia, hell is crushed and its work are destroyed and cast out of the earth. Ito po mahalaga. Kapag ang Ama naman at ang Anak at Espiritu Santo ay kumikilos, gumagawa at kasama sa pamagitan ng iglesia, okay, kasama ng iglesia, ang impyerno ay nadudurog, nalulubig, at ang kanyang gawain ay nawawasak at siya ay pinapalayas sa sanglibutan ito. Ito ang kailangan natin. Kaya kailangan natin ang masaganang ulan ng Espiritu Santo sa ating kapanahunan upang ang lahat ng gawain ng diablo ay mapuksa, malupig sa ating mga buhay, sa buhay ng ating mga kamag-anak, sa buhay ng ating mga anak, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Verse 11, tignan po natin. Huwag niyo pong alasin yung mga Bible. Binasa natin kanina, verse 10, ngayon ang verse 11. Verse 11. At pagkabalita namin, ay naglumo ang aming puso, ni walang diwa na naiwan sa kanino, mang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas, at sa lupa, at sa ibaba. Alam po ng mga Israelita ang patungkol sa pulang dagat kung paano ito inati ng Diyos, okay? Alam po natin na mapulang dagat, hindi ba? Ito po ang unang ilog o dagat na unang tinawid ng bansang Israel nung po sila lumabas sa Egypto. So alam po ito ng mga Israelita kung ano pong mga kababalaghan na ginawa ng Diyos para silang mailabas sa Egypto. At ang lubos na pagkasira ng mga kaharian ni Og at Sihon. The Israelites knew this. Subalit, hindi sila makapaniwala. Marami sa kanila, hindi sila makapaniwala. Sana po sa punto ng ating buhay, ngayon yung nadidinig ang mga salita ng Diyos, nababalita ng ilang mga bagay na ginagawa ng Panginoon, huwag tayong maging over-familiarity sa mga bagay ng mga Diyos. Na kung datnan tayo ng mga bagay na ito na ginawa ng Diyos ay walang apekto sa atin. However po si Rahab, the harlot, was filled with faith when she heard about the victories. Si Rahab po na isang patotot na ganito ang kanyang buhay. Siya po ay napuspos ng pananampalataya nung kanyang madinig ang tagumpay na binigay ng Diyos sa bansang Israel. Ang isang tao ay kanya po madidinig ang mga ginawa ng Diyos at hindi siya makikilos. Meron pong ganito, kahit na mga Kristiyano, ang isang tao ay kanya madidinig ang mga ginawa ng Diyos at hindi siya makikilos. Meron pong ibang mga tao naman ay madidinig niya ang mga ginawa ng Diyos at siya ay mapupuspos ng pananampalataya at aahayin siya para sumunod sa Diyos. Kaya nga pong bilin sana sa puntong ito, piliin ninyo ang mga tao na inyong kinakasama, the company na inyong sinasamahan, mga barkada, mga kamag-anak o anuman, sapagkat kahit na mga Kristiyano, meron mga Kristiyano na minsan, meron mga Kristiyano matagal-tagal na at ang tendency kesa lumalalim sa Diyos, sila'y lumalayo sa Diyos, nagkakaroon ng kalyo ang kanilang mga puso, mga damdamin. Kaya ang pagkilos at pagdaan ng Espiritu ng Diyos sa kanilang mga buhay ay hindi nila nadadama. Ang mga bagay, mga Diyos ay wala ng puwang sa kanila, over familiarity, at madinig nila ang mga bagay na ginagawa ng Diyos ay wala ng puwang sa kanila. Hindi na makikilos ang kanilang mga puso.
Nandiyan ba kayo? Ito po'y mahalaga. Kailangan malaman natin, pag-aralan natin, timbangin natin ang mga buhay ng mga tao nating sinasamahan. Baka hindi natin namamalayan, tayo'y gumagawa na ng kanilang mga ginagawa. Alam natin ang ating kaaway, hindi overnight, na tayo daliin niya sa kanyang nais. Unti-unti yan. Dahan-dahan yan. Muna pasilip-silip ka lang. Pagkatapos ng silip-silip na yan, nasa loob ka na. Hindi mo namamalayan. Kaya sana po sa mga puntong ito ay maging marunong kayo sa lahat ng mga bagay niyong ginagawa. Marami akong nakikita maraming Kristiyano na tangay at sa mga bagay na mga Diyos ay wala ng puwang at hindi na sila nakikilos sa kanilang mga buhay. Sana po, sa tuwing tayo po ay makadinig sa mga bagay na ginagawa ng Diyos, tayo magpurit sumamba sa Kanya. At lalo tayong maging maingat. Okay, ito po sana ang aking masabi sa inyo. Sana, gaya na sinabi ni Pablo kay Timoteo, iligtas mo yung sarili at mga taong nakikinig sa iyo. Sana po ito rin ang ating nakikita ng mga tao sa atin. Meron po sa ating mga kapatiran, kaya nasabi ko mga bagay nito sa mga nakakasama natin, meron mga bata, mga mananampalataya, o meron mga Kristiyan talagang tuloy-tuloy at may puso sa Diyos, inahanap siya, minamahal ang Diyos, na walang pasubali hanggang kamatayan. Yan po sana mga taong nais natin na makasama. Na mahalin ng Diyos, higit ano mo sa mga bagay sa libutan, mahalin ng Diyos na walang pasubali, at mahalin ng Diyos hanggang sa kamatayan. Ang mga taong nakikinig sa atin, ang mga taong pinagmamasdan ng ating mga buhay, marami, hindi natin namamalayan. At sila'y naaapektuhan sa mga asal at ugali at kaparaanan ng ating mga pamumuhay. Kung minsan kung ating mga company ay sinasamahan ay hindi nagmamahal sa Diyos, ang nagiging tendency nito, madali tayong matangay sa mga bagay na kanilang ginagawa. At habang ginagawa na natin kanilang ginagawa, minsan sa lesser degree, ang nangyayari yung mga taong nakikinig sa atin, mga taong nakukunan tayo ng kanilang kalakasan ay unti-unting nanlalamig, unti-unting lumalayo sa Diyos. Sana po sa ating buhay ngayon ay huwag ito mangyari, magbantay tayo. Meron akong mga nakakasama mga batang Kristiyano, minsan ang kasalanan sa kanila ay ito ay nagdudulot ng kalituan, ng kabigatan. Bakit ito nagagawa? Sabi, nagtatanong, bakit ito nagagawa? Bakit ito nagagawa? Ito ay nagdadala ng takot sa akin. Ako magkamali. Nakita ko isang Kristiyano yon, nakausap ko siya, na makita niya ang kanyang kapatid na matagal na sa Panginoon o yung kanyang kaibigan sa isang iglesia. Talagang parang gusto niya mamatay sa bigat na kanyang dadama. Dahil siya ang pinagkukunan na niyang inspirasyon sa paglilingkod sa Panginoon at ngayon ganito ang kanyang buhay. At ako po'y natakot na biglaan. Natakot ako dahil sa bigat ng nadadama ng taong ito na siya po ay namumuhay sa kasalanan at siya ay talagang mabigat. At nakita ko ang aking sarili. Ako kaya ay pinagkukunan ng kalakasan. Ako ba ang mga tao nakikinig ba sa akin ay nakakaroon ng kalakasan? Alam niyo po, ewan ko ang Espiritu ng Diyos ang gumawa nito sa akin. Actually, hindi po ito kasama sa akin, pero ito ang nadadama ng aking puso. Nandiyan ba ko kayo? So, ang bawat individual ay mamimili sa kanyang sarili. Pagkatapos niya madinig ang patungkol sa Mesiyas, sa kanyang kamatayan, sa matagumpay na pagkabuhay ng maguli ng Panginoon, at sa malapit niyang pagbabalik. Ang isang individual ang siya mamimili. Tayo ang mamimili. Pagkatapos niya madinig ang mga bagay nito, ang mga salita ay lubos na natakot dahil po sa mga mandirigma ng Kanaan. Alam po natin ito, no? Nung panahon ni Moses, sinagbadala ng 2 titig sa Kanaan. At sinabi ng mga titig na nagbalik, matataas ang kalang mga pader, malalaki ang mga tao, mandirigma sila. Sila'y natakot. Subalit, ang mga Canaanites naman mismo ay na-paralyze
sa takot. Sila hindi nakakilos sa takot dahil sa kanilang naunawan nila, ang Diyos ang tumutulong sa mga Israelita. Ang Diyos naman ang tumutulong sa Israelita. Sila rin ay natatakot. Tayo mga Kristiyano, may posibilidad, may tendency tayo na matakot sa mga masamang espiritu. At sa mga katang-isip patungkol sa kanila, hindi ba? Meron pong ganito eh. Tayo po mga Kristiyano, may posibilidad tayo matakot sa mga masamang espiritu at sa mga katang-isip patungkol sa kanila, lalo po mga bata. Sa kanilang napapanood sa television, kung paano demonyo ay nakakatakot, may dalawang sungay, pangit, hindi ba? Makatang-isip, pero siguro ganyan ang kanilang mga itsura. Pero ito ay nagdudulot ng takot sa atin. Minsan, pagising natin sa umaga o kaya ating gabi, ayaw natin lumabas para may madilim. Kung panayang brownout, takot, dahil sa ating mga preconceived idea, sa mga bagay na ating napapanood at mga bagay na ating nadidinig, tayo po natatakot. Mas matakot kayo sa nangyari kay Brother Jerry. Nang po tayo nasa Mainam, yung po nga nasira ng ating church, sila po natutulog sa church. Bago ata, no? So, ang nangyari po ata, madaling mag-umaga, alas 3 ng umaga, nung po sa Mainam doon, siya lalabas, papunta ng CR, paglabas niya sa kwarto, nasa lubong niyang white lady. Nakalutang. Pula ang kanyang mata. Pagising niya, lumalakad siya naman, nagkasalubong sila. Nag-review ka sila. At alam natin sa pangalan ni Jesus, ang mga masamang espiritu, they have to obey. Okay? Lalo na kung tayo puspos ng kanyang espiritu, buhay ng Ama at Anak, at ng kanyang Espiritu Santo. Siya umalis. So, sana po mga ganito mga bagay, mga simple mga bagay, mga practical na mga bagay, huwag maghari ang takot sa atin sa mga masamang espiritu ito. Subalit, kailangan natin matanto, okay? Kailangan natin matanto ng katotohanan ng mga mapaghimagsik na mga espiritu at mga demonyo. Sila ang totoong natatakot dahil kanila pong naunawan that Jesus is coming soon. Na ang ating Panginoong Jesucristo ay malapit nang bumalik at siya ay uupo sa trono kasama ng Diyos, judging all spirits as well as all human beings. Ahatulan niya ang lahat ng mga masamang espiritu na gumagalaw sa sanglibutan ito at lahat ng mga tao na gumagawa ng masama. Noong po ang Mesiyas ay nasa mundo, sa kauna-una pong pagkakataon, ang mga demonyo ay sumisigaw sa takot at anguish of deed. Akala po nila siya ay dumating ang ating Panginoong Jesucristo para parusahan sila bago dumating ang araw ng paghukom. Sila ay sumisigaw. Subat ang araw po ng paghukom ay dumating na, or it is at hand now. At ang kaparusahan ng mga gumagawa ng masama, mga samang spirito at mga tao is soon to come. Ito po ay malapit na dumating. So indeed, abang pong ipinahayag ni Rahab na kanya po sinabi, the Lord is God. Ang Panginoon ay Diyos na kalangitan sa itaas at sa ilalim ng lupa. The earth and its people at lahat ng resources nito, lahat ng tinatangkilik ng mga tao ay pag-aari ng Diyos. Itong kanyang ipinahayag. Messiah Jesus ay malapit na pong dumating ang ating Mesiyas para kunin ang kanyang mamanahin. Ano pong mamanahin ng ating Panginoong Jesucristo? The nations. Ang mga bansa. Ito po sinasabi sa Psalms 2:8. The will of God shall be done in earth as well it is in heaven. Ito pong aking nanais na dumating na sa ating kalagitnaan. Ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kalooban ay dumating at magawa dito sa lupa kung paano sa kalangitan. Kung tayo ay maliligtas, dapat tayong makipagpayapa sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Dapat tayong makipagpayapa sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. The Lord is God in the earth, and soon that fact shall be demonstrated in the sight of all nations. Ang Panginoon ang siyang Diyos ng sanglibutan ito.
At hindi na po magtatagal ang katotohanan ito ay mahayag sa mata ng lahat ng mga bansa. Verse 12, ating pong tignan. Tayo po malapit na magtapos. Sa verse 12, ngayon nga sinasama ko sa inyo, sumumpa kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon, sabi ni Rahab sa mga titik, na kung paano ako'y nagmagandang loob sa inyo, ay magmamagandang loob naman kayo sa sangbahayan ng aking magulang at bigyan ninyo ako ng tunay na tanda. Kaya, alam po natin si Rahab, hindi po siya nag-asawa, hindi po siya ikinasal, wala siyang pamilya na kanya matatawag na kanya. Subalit she was very concerned, siya po ay lubos na nag-aalala sa kanya pong malapit na kamag-anak o pamilya. Nais niya silang maligtas sa araw ng kapahamakan. Kung niyo pong papasin, nais niya silang maligtas sa araw ng kapahamakan. Sa oras na ating pong madinig ang patungkol sa Mesiyas, at tayo po ay nahimok, na ikayat na siya'y babalik na maguli para hatulan ang mga tao sa sanglibutan, lalo pong lumalaki ang ating pong concern o pagmamalasakit po sa magiging kahinatnan ng ating mga relatives and friends, hindi ba? Lalo pong lumalaki ang ating pong pag-aalala sa kanilang kalagayan. Ano ang kanilang magiging faith, ang ating mga kamag-anak at ating mga kaibigan. Ito ba'y dumarating sa atin na ang Panginoon alam natin darating ang dakilang kapigatian, hatulan ng Diyos, ang lahat ng tao ay harap sa kanyang harapan upang magbigay ng sulit. Ito ba'y nagbibigay ng puwang sa inyong puso? O kayo lamang na nais niyong iligtas ang inyong mga sarili? Idinadalangin ba ninyo ang inyong mga anak, ang inyong mga mahal sa buhay, mga magulang? Nandiyan ba kayo? Sana po ay ngayon sa maraming mga kaalaman na ibinibigay ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng concern sa kanila. Verse 13, at inyong iniligtas na buhay ang aking ama at ang aking ina at ang aking mga kapatid na lalaki at babae at ang lahat nilang tinatangkilik at inyong iniligtas ang aming mga buhay sa kamatayan. Alam po ninyo kung inyong makikita, ito po ang isa sa mga pinakadakilang panalangin ng intercession na ating pong masusumpungan sa kasulatan. Ay itong isang pinakadakilang panalangin ng intercession. Ano po yung intercession? Ang intercession, ito po ay panalangin natin para sa iba. Ang kanya pong panalangin para sa kanyang mga kapatid, sa kanyang magulang, sa kanyang mga kamag-anak. Tayo po ay mag-isip. Ano kayang klaseng asal na mayroon ng mga kamag-anak ni Rahab sa kanya? Ano kayang klaseng asal nila? Dahil kanyang hanap buhay, alam natin siyang isang patotot. Did they care for her? Sila ba ay nagmalasakit sa kanya? Itinakwil ba siya dahil sa kanyang hanap buhay? Tahimik po ang Biblia, hindi po nating alam paano siya ibinilang, itinuring, o paano siya tinatratuin. Siguro sa kanyang ginawang ito, meron pong makabagbag na damdamin na nangyari. Sa ginawang ito ni Rahab sa kanila, hindi po nating alam kung paano tinrato siya. Hindi ba? Dahil ganito ang kanyang buhay. Subalit, ano ang kanyang ipinakita sa kanila? Ano ang kanyang ipinakita sa kanila? Tinawag sugrado siya, o tinawag niya kanyang mga magulang, mga kapatid, at sinabi, etong gagawin ng Diyos sa ating syudad. Dito kayo sa ating loob ng bahay para tayong maligtas sa hukbo ng bansang Israel. So siguro sa panahon na yon, ating makikita ang sambahayan ni Rahab. Yung mga kapatid niya na hindi sa in good terms o anuman, ang mga kamag-anak niya dahil sa kanyang hanap buhay, tinakwil siya, pinagdidirihan siya. Kanya napagtagumpayan ng mga bagay na ito sa pamagitan ng kabutihan ng Diyos. Hindi ba? Siguro hindi po natin alam kung anong nangyari. In any event, si Rahab, tayo po nakakatiyak, alam niya kung paano po makipag-deal sa business, kaagad niyang diniin ang kaligtasan ng kanyang malapit na pamilya. Kanyang hiningi ang buhay at pag-aari ng kanyang ama. Iningi ang buhay
ng kanyang pamilya at ang kanilang pag-aari, lahat ng kanyang tinatangkilik. Nandiyan ba kayo? Ang tanong, kung sila kaya malagay sa kanyang sitwasyon, iin ba nila ang kanyang buhay at pag-aari? Pwede po natin balikan yan, di ba? Kung kaya sila ang malagay sa ganitong sitwasyon, ipinahayag ang gagawin ng Diyos sa kanila. Nandito ang kanilang pinagdidirihan, pabayaan nyo na yan, makasalanan na yan, o walang kwenta yan. Maybe we will find out someday kung ito ang kanilang gagawin. Sa akin pong pananaw, listen to this. Sa akin pong pananaw, sana po huwag dumating ito sa ating sangbahayan at sa atin mismo. Ito po ang aking napansin, kapag ang salapi ang pumasok sa mga magkakapatid, ang aking napansin ngayon ako po lumalago sa buhay na ito. Kapag ang salapi ang pumasok sa mga magkakapatid, wala nang kapatid-kapatid. Ito nadidinig ko sa aking mga, hindi ko na masasabi. Ano pa kaya sa kapamakan, sa kainatnan ng ating mga mahal sa buhay? Meron na dalawa dito na isang mayaman na pamilya sa Angeles. Namatay ang mga magulang, dalawang magkapatid na lalaki ang nagmana ng napakalaking kayamanan. Pagkamatay ng kanilang ama, nagbarilan ang magkapatid. Sana sa punto ito wala na lamangan, inggitan, gumugulang. Kami po nagpasimula ng business, alam niyo. Yung nakasama namin sa business ngayon, kapag nagpasok ang salapi sa isang tao, lumalaki ang ulo. Nakikita ko kung paano ang isang tao nasisira sa mga bagay nito. Nasabi ko mga bagay nito sapagkat mahalaga kung tayo pahintulot ng Diyos sa pagpapalain niya. Kaya sinasabi ko kay Sister Karina, ako po mismo, alam niyo ang aming kalagayan, kahit paano siguro meron maiiwan ang aming mga magulang sa amin. Meron. Kahit magkano. Siguro 5 meron. Pero ngayon pa lamang aking nakikita, mga interest na aking nakikita sa aking mga kapatid. At sinabi ko kay Sister Karina, bigyan nila ako o hindi. Hindi ako makikialam, hindi ako makikipag-away sa mga mamanay na iiwanan ng aking mga magulang. Ayaw ko mahipo ang aking espiritu sa mga kayamanan na sanggalibutan ito na pagsamantalang lumilipas, sumisira ng buhay. Salamat sa Diyos kung kami ipagpapalain at gagamitin namin para maitaguyod ang isang bayan at gawain na pinagagawa ng Diyos sa amin. Pero kailanman, hindi po tayo pahipo sa mga bagay na sanggalibutan ito. Amen? So, ito po ay kailangan natin matansya at matimbang sa ating mga buhay. Lalo po ngayon, kayo lumalago sa inyong buhay. Darating ganito mga pagsubok. Darating mga ganitong mga buhay na gusto natin na tayo'y makaangat kahit papano. But wait on the timing of the Lord. Kaya, kung ating mong pipiliin na ilagay ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Yesus at tulungan siya sa kanyang pakikipagbaka laban sa kanyang kaaway, He shall hear us when we ask for the salvation of our loved ones. Okay? Dapat ito pong ating gawin. Piliin natin na tailagay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus at tulungan siya. Ay, tulungan siya sa kanyang pakikipagbaka laban sa kanyang kaaway. We know we are at war. Kaya ito ang binigay ng Diyos sa mensahe sa atin, the series of lesson in the book of Joshua. It's a book of war. The Bible is a book of war. Kailangan kayong lumago sa pagiging tuba sa pagiging sundalo. Kaya kailangan tayo maging sundalo para tayo ay makatulong sa Diyos, hindi maging pabigat sa pakikipaglaban sa kanyang digmaan. At kapag tayo tumulong sa kanyang digmaan, sa anumang kaparaanan na ibinigay ng Diyos sa inyo, use your talents, ano man ang inyong panahon, anything na alam ninyo na magagamit ng Diyos, use it. Sapagkat kapag ito'y tayo nakipagbanga sa ating kaaway, He shall hear us. Pakinggan niya tayo kapag tayo ay humingi ng kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Nakasalalay ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay sa inyong pagiging tapat sa ating Diyos. Nandiyan ba kayo?
Minsan po inimpress ng Panginoon sa akin dahil po dumadaan kami rin ng pagsubok. Alam po ninyo kami hindi naghahanap buhay. Ibinigay namin panahon sa Diyos at dumarating ang panahon kami rin ay nagkukulang. Alam po niyo, dumating sa gusto ko na magtrabaho. Gusto kong maghanap buhay na full-time at iwanang mag-part-time sa gawain ng Panginoon. At nung ako po ay gumawa ng ganitong desisyon, na gusto ko na gumawa ng ganitong desisyon sa Diyos, dahil lumalaki ang mga anak, maraming mga pangangailangan, inimpress ng Panginoon sa akin ang ganitong mga bagay. Inimpress, okay? Sabi niya, take care of my family and I will take care of your family. Yan po nagbigay ng inspirasyon sa akin. Alagaan mo ang aking pamilya at aking aalagaan ang iyong pamilya. Yun ang sinasabi ng Panginoon at inimpress ng Panginoon sa akin. Palagay ko, ito rin ang gagawin ng Panginoon sa atin. Ngayon kayo naghahanap buhay, maging tapat kayo sa inyong hanap buhay. Gawin niyo para sa Panginoon, para sa ating sambahayan, lalo na sa Panginoon. Maging tapat tayo at ang Diyos ay magiging tapat sa atin. Verse 14, dito po tayo magwawakas. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, ang mga titik kay Rahab, ang aming buhay ay lalagak namin sa inyo. Kung hindi ninyo ihahayag itong aming pakay at mangyayari sapagka ibinigay sa amin ng Panginoon ang lupain, kami magmamagandang loob at magtatapat sa inyo. So, alam natin ang ating Panginoong Yesus ay malapit na dumating. Okay? Jesus is coming soon. The kingdom of this world shall become the kingdom of God and His Messiah. If we shall help the Lord now, kung ating tutulungan ng Panginoon sa kasalukuyan, abang ang kanyang kaaway ginagawa niyang patungan pa, tayo ay kanyang patutunguhan sa mabuting kaparaanan. Subalit kung hindi tayo tutulong sa pakikipagdigma sa kasalukuyan, then tayo kanyang hahatulan sa araw ng paghuhukom. So, if we shall help the Lord now, ito pong dapat natin gawin ngayon. Tulungan natin ang Panginoon. Kaya ito pong ginagawa ng Saklot Revival. Ito pong pagkakataon natin na ipahayag ang mensahe ng kaharian ng Diyos sa iba't ibang mga Kristiyano, sa iba't ibang mga manggagawa na tinatawag ng Diyos sa ating syudad. At alam ko'y sumasampalataya, ito'y makakarating sa ating buong bansa sa takdang panahon ng Diyos. Kaya kayo po ay magiging kabalikat namin sa panalangin, sa suporta, sa lahat ng bagay, upang ang mensahe ng kaharian ng Diyos ay malaganap sa lahat ng kanyang tinatawag. Amen? Tayo po lahat ay manalangin.